the Father here in the story? God the Father. Yes. Ang parable na ito, hindi po physical na Father. Ito, Father and the Son. So dahil ito ay parable, ano uli yung talinghaga o parable? Si Jesus gumamit ng mga bagay na nakikita ng ating mga mata, katulad ng mga hayop, lugar, maging tao, upang ipaintindi o ipaunawa sa atin ang spiritual na bagay upang madali natin maintindihan. So, paano tayo? Ito ay spiritual family. So, ang father dito is God. So, who are the sons? Is it physical sons? Sons dito ay tayo na mga believers, mga mananampalataya sa ating Panginoong Diyos. So, ang tanong, paano tayo naging anak ng Diyos? Paano tayo naging anak ng Diyos? Basahin natin sa John 1:12. Sa John 1:12. So, paano tayo naging anak? Sa mga hindi pa sigurado na anak na siya ng Diyos, paano tayo maging anak ng Diyos? Naging at maging. So, basahin natin sa John 1:12. Sabi niya dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. So, sino tinutukoy niya dito na tumanggap at sumampalataya sa Kanya? Kanino tayo maniwala at sumampalataya? Kay Jesu Cristo. So, sino man ang tumanggap at manampalataya kay Cristo Jesus, siya ay may karapatan maging anak ng Diyos. So, paano tayo naging anak ng Diyos? Sa pagtanggap natin kay Cristo at pananampalataya. Kasi, pag sinabi na, Lord Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Ganun lang na walang faith. Kasi ang faith kasama yung action. No? So, hindi lamang sinasabi, kailangan natin itong ginagawa. No? Pag naniniwala tayo, ibig sabihin kasama ang obedience. So, pagtanggap kay Cristo just by lips, wala tayong karapatan kung sinasabi lang ng ating lips. Kailangan may obedience na kasama. Kasi yun ang faith. Faith without action, sabi niya sa Romans 10:17, is dead. Matay po, walang saysay. So, ito yung how we become the child of God. Kaya, ang child dito, the sons dito, ay mga believers of Christ. Hindi ko sa world. No? So, sa kwento dito, from 11 to 32, sabi niya sa last, once lost, now found. So, sa physical, paano mo sasabihin nawala o sa world ng pamilya, sa pamilya natin, paano mo sasabihin nawala yung kapatid mo? At paano mawawala? No? Kung nandun na mismo sa tahanan o sa pamilya mo, yun ang pamilya dito ba? So dito, ang tinutukoy dito na sons, believer ba o unbeliever? Believer. Mananampalataya na. Kasi pag yung physical na pag-aalaga ng hayop, diba? Nasa koral. Pag wala yung isa, ibig sabihin, wala loss. Di ba ganun yun? So ganun din sa physical na pamilya natin. Pag yung brother mo o sister, wala sa pamilya mo, hindi mo nakakita ng mahabang panahon, anong tawag doon? Loss, di ba? So same sa kwento nito, kwento ni Jesus about the lost son. So this is a believer. Mananampalataya ni Cristo. So paano nawala? So sa
sa Romans 8:17, sabi na dito, we are heirs, meaning tagapagmana ng Diyos at co-heirs ni Jesus Christ. So, tagapagmana at kasamang tagapagmana with Christ. So, bilang anak ng Diyos, ano yung mahal natin? Ang kaharian ng Diyos at ang buhay na walang hanggan. Pero sa inaral natin ngayon, hiningi ang isang anak, hiningi niya ang kanyang parte. No? So tayo, alam natin that when we as bilang anak ng Diyos, when we ask sa Matthew 7:7, ask and it shall be given. Ano ba sa Matthew 7 ba yun? No? Lahat ng ating hinihingi, ibibigay niya. Ito ba? Dahil ang ama natin. So dito sa kwento, ito ay believers, Kristiyano. So, kung ang spiritual inheritance natin ay buhay na walang hanggan, so dito, di ba tayo? Sino ang hindi nananalangin at sino ang hindi humingi sa Diyos? Meron ba? Lahat tayo. Saan tayo humingi? Sa Diyos, di ba? Dahil naniniwala tayo na bawat hiling natin paano tayo humingi sa Diyos? Sa through prayers, di ba? Kasi ito ay spiritual father and we are the spiritual sons and daughters. Spiritual na anak ang pinag-uusapan dito. So, ang inheritance natin, buhay na walang hanggan. So, ang Kristiyano na ito, ang sons na ito, bilang di ba tayo, lahat ng hiling natin, meron nang hinihingan dahil nakikita ng Diyos na wants you, hindi needs. So, God give what we need. So, ito, hiniling niya lahat. Well, everything He asked, God gave. So, noong ibinigay na lahat ng Diyos ang kanyang hiling, anong ginawa niya? Umalis siya sa kawan ng Diyos. Umalis siya sa community ng Diyos. No? So, umalis siya, bumalik sa mundo. Pumunta siya sa kung saan. No? Binaldas na lahat. Nakalimutan niya ang kanyang ama na nagpapay sa lahat ng kanya na meron siya. Meron siya nung, di ba gano'n? When God gave everything what He asked, nag-wanderer. No? So, kaya sabi niya sa dulo, once lost, now found. So, dahil ito ay spiritual family, so tandaan natin, ang mga ang mga bagay na meron tayo, mga hinihingi natin, ibinibigay ng Diyos kung alam niyang needs natin. So, ito yung kwento, no? Kasi yung inheritance natin na eternal life, this is spiritual inheritance, hindi naman na kailangan na mag-pray tayo sa Diyos para ibigay. Because this is free. Salvation and eternal life is free. What we do is have faith in Jesus, we accept and have faith in Jesus, at ipapambuhay natin learn our faith upang matanggap natin yung spiritual inheritance, that is salvation and eternal life. Now, we are in the community of God. So makita natin dito, ibinigay lahat ng Diyos, pero anong ginawa? Umalikod sa Diyos. So tayo, mga kapatid, kung tinatamasan na natin lahat-lahat na, well, everything meron tayo, ayos na ba tayo sa kawan ng Diyos? Oh, please, no.
anak, dito ba? Yung sinasabi natin, ang kayamanan sa mundo ay temporal. Ito, ipinapakita ng salita ng Diyos na tama. Na kung ano yung pinatamasan natin kayamanan na meron tayo ngayon, hindi natin papahalagahan ang source. Dahil ang source nito, ang Diyos, yes, nagtatrabaho tayo, but without God's mercy, kung hindi na tayo tutulungan, diba? Wala tayong magagawa. Sabi niya, we can do nothing without God. No? Napakahalaga na yung source ng lahat na meron tayo, i-acknowledge natin. Huwag natin siyang tatalikuran, huwag natin siyang kalilimutan. Dahil lahat na kayamanan na meron tayo, temporary. Gusto niyo bang maghirap? Maging anak nito? No? Makita natin yung consequences at tayo ay tatalikod sa Diyos. But here, kahit ano yung ginawa ng anak sa physical na anak, sa pamilya natin, kung meron tayong kapatid na gano'n, tatalikod ba ng tatay natin? Hindi. No? Kailangan walang kapantay, hindi natin may ihahambing ang pagmamahal ng ama, yung physical na father, at yung spiritual na father. Kaya tandaan natin na ganun ang pagmamahal ng ating Diyos. Hindi natin titignan kung gaano tayo kasama. Kung ano yung ginawa natin. No? Kaya sabi niya dito, malayo pa lamang ang anak, naghahanda na ng feast. No? Nagbubunyi na. So, ganun ang Diyos. So, magkamali tayo. Kasi hindi natin sinasabi na perfect na tayo. No? May mga sitwasyon na magdadala sa atin na gaano man tayo kalalis, may tendency pa rin na tayo ay manggaling, pero huwag tayong aalis. No? Manlalig man tayo, magtampo man tayo sa Diyos, sa mga kapatiran, pero huwag tayong aalis sa community ng Diyos. Huwag tayong aalis sa presensya ng Diyos, dahil kung ano yung sinapit ng swine na anak dito, ganun din ang mangyayari sa atin. Mauubos lahat hanggang maging kulubli tayo. So, hindi natin sinasabi na lahat perfecto, on fire tayo lagi. No? Pero, hindi natin gawing passes na sa kwentong ito na gaano man kalaki yung ginawa ng anak, tinanggap ng Diyos, open heart, nagagalak siya. No? Kasi tayo rin yes, tatanggapin tayo ng Diyos, pero tayo rin ang kawawa, di po ba? Tayo rin ang magsasuffer sa consequences ng gagawin natin sa ating. So, yes, hindi binibilang ng Diyos kung gaano kasama o gaano karami ang kasalanan natin. Pero tandaan natin, in every sin na gagawin natin, tayo mismo ang magsasuffer. Hindi ang ibang tao, hindi ang kapatiran mo, tayo mismo. No? So, kaya mananatili tayo. Ibuhos man ng Diyos ang siksik-libilig na pagpapala sa buhay mo, huwag mong kalilimutan sa Kanya lahat ng yes, sarili mo siyempre nagtrabaho ka. Yes. Pero ang buhay mo, ang hininga mo, ang kalakasan ng paggalatan, ang resources, kanino nagmula? Sino ang tumulong sa'yo? Ang Diyos. Kung bawat ipilin mo, nandyan, humingi ka ng ng success ng mga anak mo. Hindi mo nakikita on how God works in your life. Dahil may mga angel, no? Mga ministering angels na inuutosan ng Diyos upang ang trabaho, upang punan ang iyong pangangailangan. So, hopefully na tayo nandito na, huwag na tayong aalis sa presensya ng Diyos o sa kingdom. Because we are in the kingdom of God, huwag na tayong aalis mga kapatid.
So, lahat tayo, Kristo, Primo pastora. Primo pastora. Ika pagtulikan nila. sa ginagawa natin na pag-ibig kay Kristo, hindi po assurance, no? That we are saved. This is the foundation. Dahil habang buhay pa, while we are still here on earth, kailangan magpatuloy no? Sa pagkikinig ng Diyos sa lahat, sumunod sa mga laws ng